Kung ikaw ay katulad ng ating pasyenteng nag-message sa atin, baka tanong nyo rin po ito. Ang sabi niya ganito, "Doc, please hide my identity. Pero ano po ba ang mga mangyayari kapag napasobra ang inom ko ng paracetamol? Meron po bang side effects?" O ito na po ang sagot ni Doc. Ang paracetamol ay isang non-opioid analgesic. Ibig sabihin, pain reliever at nakakatulong din ito sa pagmamanage ng lagnat. Ayon po sa mga pag-aaral, ang toxicity ng paracetamol or acetaminophen ay maaaring magdulot ng problema sa atay. Ang toxicity nito ay kapag naka-ingest kayo o nakainom kayo ng 150 mg per kilogram body weight ninyo o sa average adult ay nasa 7.5 to 10 grams of paracetamol. Kung sa dami ng tableta, around 15 to 20 tablets ng 500 mg tablets yan. Huwag po ninyong gagawin yan dahil ang sinasabi nating problema sa atay ay ang tinatawag na severe hepatotoxicity. Ilan sa mga posibleng nararamdaman o maramdamang sintomas ay depende sa bilang ng oras matapos ang ingestion. Sa unang 24 oras, maaari po makaramdam ang pasyente ng kawalan ng ganang kumain, pagsusuka, paghihina at pamamawis. Hanggang 72 hours naman po pwede pong manakit ang right upper quadrant, patuloy na pagsusuka, pagbilis ng tibok ng puso at pwede rin pong mabawasan ang urine output o yung dami ng ihi ng pasyente. Sa ikatlong araw hanggang sa 96th hour, pwede pong magdulot ng paninilaw, problema sa dugo, pagbagsak ng asukal at problema sa utak. Minsan, pwede rin pong magdulot ito ng multi-organ failure, bagay na hindi natin gusto. Kaya naman po ang lagi nating sinasabi, sundin lamang po ang sinabi ng inyong doktor sa paggamit ng inyong mga gamot. Isipin niyo po ito, simpleng paracetamol pwede palang makasira ng atay kung sosobra ang inyong inom. Ang tamang pag-inom po dito, isang tableta kada 4 hanggang 6 na oras lamang kung may lagnat o kung may masakit. Kung wala namang lagnat at kung kaya naman pong tiisin ang sakit, pwede namang hindi na uminom. Kung naka-ingest po ng maraming paracetamol at ito ay above the threshold, usually gastrointestinal decontamination ang ginagawa sa pamamagitan ng activated charcoal kung okay ang airway ng pasyente at within 1 hour of ingestion. Pero kung mukhang problematic na talaga, kinakailangang i-admit ang pasyente at mabigyan ng gamot. Ang gamot dito, NAC or N-acetylcysteine. Both oral and IV kung kinakailangan, depende po sa estado at kaso ng pasyente. Kaya naman po, laging sinasabi nga natin mag-ingat sa dosing. Ganon din po, ulitin ko lang po ang sinasabi ko kanina, sumunod lamang sa sinabi ng inyong mga doktor kung paano iinumin ang inyong gamot. Isa pa pong paalaala at mahalaga po ito, pag-ingatan din pong maigi ang inyong mga anak. Dumarating din kasi sa stage of exploration ang mga yan, baka isipin nila na candy ang mga paracetamol, lalo na ngayong may mga paracetamol sa ngayon na ilang formulation ay parang candy o yung iba pwedeng tinawin sa tubig. Ingat-ingat po mga kapatid, oo pwedeng lasang juice yan pero hindi po iyan juice. Ako, Diyos ko po. Pag-ingatan pong maigi ang inyong mga anak. Mahirap na pong masalisihan at tandaan po na ang mga kasong ganito ay preventable. Kinakailangan lamang po natin ng iba yung pag-iingat. At ayun, paano? Hanggang dito na lamang muna. Sana po ay minatutunan kayo. Kung mayroon man, paki-share sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next episode. Ingat!